Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. At sa lahat po ng mga nakasuporta sa inyong YouTube channel. Isa po ako sa napakaraming humahanga sa husay ninyo sa inyong talento. Dahil sa libangan ko ang makinig sa mga kwento mo, ay naisipan ko ring ibahagi ang aking istorya. Ang kwentong ito ay inihahandog ko sa mga tao na pakiramdam nila ay wala ng direksyon ang kanilang buhay. Gusto ko na sa pamamagitan ng karanasan kong ito ay magkaroon sila ng inspirasyon na hanapin ang dahilan kung bakit sila nabubuhay. Naniniwala kasi ako na kung magagawa natin yon, ay mas magiging makabuluhan ang pananatili natin dito sa mundo. Itago nyo na lamang po ako sa pangalan na Pido. At ito ang aking kwento. Ipinanganak at lumaki ako sa isang maliit na baryo sa isang napakagandang probinsya sa Visayas. Aaminin ko na binatilyo pa lang ako ay sakit na ako sa ulo ng aking lola maming na siyang nagpalaki sa akin. Lumaki kasi akong walang magulang, Sir Blair. Sa pagkakaalam ko, namatay ang nanay ko nung ipinanganak niya ako, habang ang tatay ko naman ay nagkaroon ng bagong asawa at hindi ko na siya nakita matapos niya akong iwanan sa aking lola. Maaga akong nagbisyo. Siguro nasa edad 16 pa lang ako nung unang beses akong nakatikim ng alak. Hindi ko alam, pero simula noon ay hinahanap-hanap ko na ang lasa ng alak at yung pakiramdam na lagi akong lasing. Hanggang sa nagbinata ako, ay daladala ko ang pagkalango ko sa alak. Tapos, sa tuwing nalalasing ako, ay madalas akong naghahamon ng away. Sa madaling salita, may gilas ako kapag nalalasing, o sabi nga ng iba, maoy daw ako. Ngunit sa kabila ng pagiging lasinggero, ay isa rin akong albularyo. Ang kakayahan na yon ay namana ko pa sa aking pumanaw na lolo. Dahil sa pagiging pasaway ko, ay nagdesisyon si lola na ipadala ako sa tita ko na nakatira sa Maynila. Mahigpit kasi ang tita ko na yon at inakala ni lola na magiging matino ako kapag si tita ang kasama ko sa bahay. Pero kahit kamay na bakal ang ginamit ni tita sa pagdidisiplina sa akin, ay hindi pa rin yun umubra. Sa huli, sumuko rin si tita sa akin at sinabi niya na hindi niya na kayang makasama pa ako sa bahay niya. Aniya ay bumalik na lang ako kay lola maming. Kaya naman, makalipas ang halos 5 taon, ay nagbalik ako sa aming baryo. Dala ko pa rin ang ugaling meron ako nung umalis ako roon. Nang nasa harapan na ako ng bahay namin, ay napansin ko na halos walang nagbago ron sa mga nakalipas na taon. Habang nakatayo ako sa labas, ay lumabas si lola maming mula sa loob ng aming bahay. Nabitiwan niya ang hawak niyang palanggana na may laman na mga damit at napaantanda ng krus. Naglakad ako palapit sa kanya habang may malapad na ngiti sa aking labi. Bakit lagit? Totoo ba itong nakikita ko? Hindi. Nananaginip lang ako. Panaginip lang ito. Hindi ka nananaginip, lola. Totoo ito. Ako to, ang pinakagwapo mong apo. Diyos ko, Pido,
Anong ginagawa mo rito, bata ka? Lola, pwede po bang pumasok muna ako sa bahay? Bago po kayo magtanong sa akin, ang init po rito sa labas oh. Baka ako'y matusta dito. Pumasok ako at umupo sa bahay. Inilapag ko sa sahig ang dala kong malaking bag. Iginala ko ang aking tingin sa kabuuan ng aming bahay. Ay, sa wakas! Nakabalik din ako. Grabe, Lola. Iba talaga kayo mag-alaga ng bahay. Biruin nyo. Kahit mag-isa lang kayo rito, ay napanatili nyo maayos to. Ngayon, sagutin mo ang tanong ko sa'yo. Anong ginagawa mo rito? Bakit parang sa laki ng bag mo eh? Dala mo na lahat ng gamit mo. Magbabakasyon ka lang naman dito, hindi ba? Hindi po. Anong ibig mo sabihin? Diretsahin mo na ako. Bakit ka nandito, Pido? Hindi maganda ang pakiramdam ko kung bakit ka nandito. Kaya magsalita ka na. Si Lola naman oh. Wala pa nga po akong sinasabi kung bakit po ako umuwi dito eh galit na kagad kayo. 5 taon na po tayong hindi nagkikita, Lola. Tapos parang hindi niyo po ako na-miss. At anong na-miss ko sa'yo? Yung halos araw-araw mong pag-iinom, ha? At makikipag-away mo? Sabihin mo na kasi kung bakit ka nandito. Ano po kasi, si tita po eh. Ano? Ayusin mo nga pagsasalita mo. Yun nga ho. Pinalayas na po ako ni tita eh. Ang sabi po niya bumalik na lang daw ako dito. Di, pumunta na agad ako dito. Anong sabi mo? Ano bang ginawa mo at pinalayas ka niya? Ano po marami po kasi akong naging barkada sa Maynila tapos madalas kami sa bar. Ayaw po ni tita na umuwi ako ng lasing kasi naghahamon po ako ng away sa mga kapitbahay namin doon. Anak ka talaga ng tinolang bata ka, Ang akala ko may magtitino ka roon. Bakit parang mas lalo ka yatang lumala? Hindi ka na nahiya sa tita mo. Kasalanan niyo naman po Hindi po ba sabi ko sa inyo ayokong tumira kay tita? Pero kayo po mapilit mas marami po palang inuman sa Maynila kaya nahirapan po akong umiwas sa alak. Talagang ako pa sinisimod na buho ka. Diyos ka, ano bang kasalanan ko sa iyo at binibigyan mo ko ng ganito? Ang dibdib ko, ang sakit ng dibdib ko, hindi ako makahinga. Lola, ano po nangyayari sa inyo? Nababahala akong tumayo at agad kong inilalayan si Lola Maming. Panay ang tapik niya sa kanyang dibdib na para bang hindi siya makahinga. Naku, inaatake po ba kayo sa puso? Lola Maming, huwag naman po agad kayo mamamatay. Lola Maming! Loko, hindi pa ako mamamatay. Bitiwan mo nga kung dabuho ka. Ano pong nangyayari sa inyo? Bakit parang nahihirapan po kayong huminga? Ito kasi bra ko, napakasikip. Maling size siya at ang napili ko. Anak nang, si Lola naman pinag-alala niyo naman ako. Bakit kasi hanggang ngayon, hindi pa rin kayo nagbabago? Ang OA niyo pa rin. Ikaw ang OA. Sinabi ko lang na hindi ako makahinga. Akala mo'y mamamatay na ako. Pero Pido naman, apo. Bakit hindi ka pa nagtino sa tita mo? Kaya nga kita pinadala roon ay para maging matino ka na dahil hindi ka na bata. Hindi naman sa ayaw kung bumalik ka rito pero sana naman kung babalik ka rito ay yung nagbago ka na. Ganito na po talaga ako, La. Hindi na po ako magbabago. Patawarin ka na, Panginoon. Ano naggagawin mo rito? Tatambay? Lalaklak? Siyempre. Hindi po. Babalik lang po ako dito. Sa pagiging albularyo po. Yun naman po talaga ang ginagawa ko nun, di ba? Manggagamot ka. Tapos lasing ka palagi. Hindi ba? Kaya halos walang nagpapagamot sa'yo doon. Dahil palagi ka na lamang lasing. Paano ka pa makakabalik sa pagiging albularyo ba? Sige nga.
Basta huwag niyo naman po muna akong husgahan. Saka, ayaw niyo po ba nun? Magkasama na po ulit tayo dito. May kasama na po ulit kayo dito sa bahay. Sa bagay, ang sabi nga pala ng pare sa simbahan ay dapat hanapin ng magandang bagay sa pangit na sitwasyon. Iisipin ko na lang na tamang-tama ang pagdating mo sa nangyayari ngayon dito sa baryo natin. Ay, kailangan ko talagang merong kasamang lalaki dito sa bahay. Bakit po Ano po bang nangyayari ngayon dito? Diyos ko, hindi ko alam kung maniniwala ka. Pero apo, may aswang dito sa lugar natin. Ay, oo, totoo yan. Ano kanyo? Aswang? Aba, sinasabi niyo lang po ba yan para matakot-takot umalis ako ulit dito? Lola, hindi po yan uubra sa akin. Hindi naman totoo mga aswang-aswang na yan Hoy, tumahimik ka. Totoo ang mga aswang, Pido. May isa na ngang napatay at damuhong halimaw na yon. Nung nakaraang buwan lang, kilala mo naman siguro si Mang Romel, hindi ba? Namatay na siya. At ang pumatay sa kanya ay yung aswang na yon. Sa dami ng pwedeng mamatay. Bakit si Romel pa? Bakit po May relasyon po ba kayo ni Mang Romel at parang ang lungkot niyo po sa pagkamatay niya? Hoy! Wala kaming relasyon, Nalulungkot lang ako kasi may utang pa si Romel sa akin. Hindi man lang siya nakapagbayad bago siya namatay. Pero nagsasabi ako sa iyo ng totoo, apo. May aswang talaga rito ngayon sa ating baryo. Kaya nga kahit maaga pa lang, ay wala ka nang makikitang tao na nasa labas. Bago sumapit ang 6:00 ng gabi, ay nasa loob na kaming lahat ng bahay. Ewan ko sa inyo Nagpapaniwala ka sa mga aswang-aswang na yan. Basta hindi ako naniniwala sa mga ganyang kababalagan. Di wag ka maniwala. Bahala ka sa buhay mo. Kaya ikaw, kung dito ko na ulit titira, ay tigil-tigilan mo na ang paglabas sa gabi para mag-inom ng alak. Baka magulat na lamang ako na kinabukasan ay matatagpuan kang wakwak-an tiyan at wala nang lamang loob. Walang Diyo. Puro naman kayo kalokohan, Lola. Ginawa niyo pa akong parang baboy sa palengke. Alam niyo mamaya na lang po tayo mag-usap. Magpapahinga lang po muna ako. At nakakapagod yung haba ng biyahe pa uwi rito. O sige na. Malinis naman yung kwarto mo. Nilinisan ko kasi yung kanina. Kinuha ko na ang aking bag at dinala ko yon sa aking maliit na kwarto. Hinubad ko ang aking sapatos at nahiga na ako sa papag. Masaya ako na sa wakas ay nakabalik na ako sa bahay. Ang totoo kasi ay sinadya kong maging sobrang pasaway nung naroroon ako sa Maynila para pauwiin na ako ni tita. Kahit maraming magagandang lugar sa Maynila, ay hindi ko pa rin ipagpapalit ang aming baryo, lalong-lalo na si Lola Maming. Hapon na nang nagising ako. Hindi pa sana ako magigising, pero naingayan ako sa kausap na bakla ni Lola Maming sa labas ng bahay. Para silang mga palakang naulanan sa sobrang lakas ng bunganga nila. Pupungas-pungas akong lumabas ng kwarto. Paglabas ko ng bahay, ay nakita ko si Lola Maming na may kausap na bakla. Nakasuot ang bakla ng maikling shorts at t-shirt na kita ang kanyang pusod. Pulang-pula ang kanyang nguso na parabang sinuntok siya ng isang boksingero. Meron pa siyang bulaklak sa gilid ng kanyang tenga. Napakunot noo ako. Pamilyar sa akin yung bakla pero hindi ko lang maalala kung sino siya. Oh, gising ka na pala, Pido. Sabi ko naman sa'yo, nandito na ang apo ko, di ba? Ayaw mo lang maniwala sa akin. OMG, Pido! Is that you? In fairness, namuti ka ng slide sa Maynila, ha? True lalo ba? Na nakakaputi ang tubig doon?
Naku, dapat nagdala ka pala rito para ipampaligo ko. Baka may pag-asa pang maalis itong mga bakokang ko sa legs. Teka. Sino ba yung baklang yan, Lola? Bakit kung kausapin niya ako parang matagal na kami magkakilala? Sabi ko na nga ba at hindi mo siya makikilala, Apo? Pido, tignan mo akong maigi. Look at me from toe to head. Lumapit sa akin yung bakla at umikot siya sa harapan ko na para bang turumpo. Inilapit niya pa sa akin ang kanyang muka at kumurap-kurap pa siya na para bang nagbo-beautiful eyes. Nanlaki ang mga mata ko nang nakilala ko na kung sino siya. Anak ng 7 demonyo! Sunny Boy! Hop! Not anymore! Hindi na ako si Sunny Boy ngayon, kundi si Sunny Girl na! Pwede rin siya ni Gay kasi bakla naman siya. Anong trip mo? At nagbabakla-baklaan kang hayop ka? Hoy, hindi ako nagbabakla-baklaan. Kasi ito talaga ang tunay na ako. Alam mo, Pido, matagal ko na kasing alam sa sarili ko na isa akong halamang dagat. Kaya lang, hindi ako makapagladlad noon kasi galit sa bakla ang father ko Enadeds na siya last year. Kaya eto, naging si Sunny Girl na, si Sunny Boy. Anak ng putya. Ang tagal nating magkaibigan tapos palagi pa tayong magkasama. Pero hindi mo man lang sinabi sa akin na bakla ka. Madalas tayong maligo nun sabay sa ilog Tapos subot-tubad tayo. Hoy, ikaw kung iniisip mo na may mali siya ako sa'yo, nagkakamali ka. Hindi tayo talo kasi kaibigan kita, Saka dapat ay inalis na natin yung paniniwala ng iba na lahat ng lalaki ay pinagnanasaan ng mabakla porke bakla kami. Hoy, for your information, may standards din kami, Bakit? Itatakwil mo ba ako bilang kaibigan mo? Kasi nalaman mong backlash ako? Hindi naman. Nagulat lang talaga ako sa'yo. Hindi ko kasi talaga nararamdaman na bakla ka dati. Nanliligaw pa nga tayo nun sa mga kaklase nating babae, di ba? Tapos minsan pa nga, dala-dalawang girlfriend pa ang pinagsasabay mo. Di talaga ako makapaniwala. Nako, kung alam mo lang, masuka-suka ako ng mga panahon na yun, Pero kailangan ko kasi magpanggap. Pero carry lang, at least ngayon, I'm free! Saka mas okay na nga yan na naipakita na ni Sunny Boy kung sino talaga siya. Mas nakakatuwa na siya ngayon. Ay, oo nga pala, Sunny Boy. Bago ko makalimutan, masikip yung brand na in-order ko sa iyo. Ibabalik ko na yun sa iyo at palitan mo ng mas malaki. Lola, hindi na po pwedeng palitan yun kasi ilang araw na po sa inyo, di ba? For sure, naisuot nyo na po yun kaya puro libag na po yun. Di lalabahan ko. Lola, alam niyo naman po na no return, no exchange po ako sa mga paninda ko lalo na po kapag mga underwear. Ang gawin niyo po, sumama po kayo sa akin na mag-jogging sa umaga para po pumayat kayo at mabawasan yung mga kolesterol nyo sa katawan. Tapos, kakasya na po sa inyo ang bra nyo. O diba? Bongga yun? Nako, talagang naisipan mo pag pagjagigin ako. Tanda-tanda ko na. Hayaan mo na nga. At pagtitiisan ko na lang yung masikip na bra na yon. Ay teka, oo nga pala. Maiwan ko muna kayong dalawa ha. Magluluto pa ako ng pagkain. Nang pumasok si Lola Maming sa bahay, ay tinitigan ko si Sunny Boy. Hindi pa rin ako makapaniwala sa napakalaking pagbabago na nangyari sa kanya. Ganun pa man, hindi nagbago ang pagtingin ko sa kanya. Para sa akin, ay siya pa rin ang matalik kong kaibigan. Ang sabi ni Lola Maming sa akin, dito ka na raw ulit titira.
Nagpasaway ka raw kasi sa tita mo doon sa Maynila. Di Lola talaga, oo. Naikwento na kagad niya ako sa'yo, ah. Pero totoo yun. Okay lang naman sa akin, eh. Mas gusto ko naman talaga rito, eh. Saka para magamit ko naman yung kakayahan ko sa panggagamot, di ba? Sa bagay, wala kasing albularyo rito, friend. At least ngayon, dahil nandito ka na ulit, ay meron na kami matatakbuhan kapag meron kami mga sakit. Oo nga pala, may tatanong ako sa'yo. Totoo ba yung sinabi sa akin ni Lola na meron daw aswang dito? Nako, super true yun. Actually, nung nakaraang taon lang, nagsimula yung mga aswang-aswang na yan. Noon, kwento-kwento lang hanggang sa may mga hayop ng pinapatay. Siguro naman, nasabi na rin sa'yo ni Lola Mameng yung tungkol kay Mang Romel. Oo, aswang nga daw ang pumatay kay Mang Romel. True din yan. Grabe. Kapag naaalala ko yung itsura ni Mang Romel nang natagpuan yung bangkay niya, ay Diyos ko dahi. Nagtatayuan talaga mga balahibo ko sa buong katawan ko. Ang scary, as in. Ewan ko, ah. Pero hindi pa rin ako makapaniwala sa aswang na yan. Sigurado na ba talaga kayo? Na aswang talaga ang pumatay kay Mang Romel? Baka naman tao lang ang may gawa nun. Siguro ay may kaaway siya tapos ginantian siya. Posible naman yun, di ba? Imposible ang sinasabi mo, friend. Paano naman magkakaroon ng kaaway si Mang Romel, aber? Super bait ng taong yon. Pwede na nga siya maging santo sa sobrang bait niya, eh. Teka lang. Kailangan ko na palang umuwi at malapit ng dumilim. Aba, mahirap na. Baka makasalubong ko pa yung aswang na yon. O siya, sige. Babay na, Pido. Sige, mag-iingat ka. Nang makaalis na si Sunny Boy, ay hindi muna ako umalis sa aking kinatatayuan. Pinagmasdan ko ang paligid. Napansin ko na kahit palubog pa lang ang araw, ay kakaunti na kagad ang mga taong nasa labas. Napakalayo nun nung bago ako umalis sa baryong yon. Dati kasi, kahit ganung oras, ay marami pa ring tao ang nasa labas. Lalo na ang mga batang naglalaro. Nagkaroon ako ng pakiramdam na baka nga totoong may aswang sa aming baryo. Kinagabihan, labis akong nanibago sa katahimikan. Habang nakahiga ako sa papag, ay nakatingin lang ako sa kawalan. Hindi ako makatulog at alam ko na ang paraan lang para antukin ako ay kapag nalasing ako. Lumabas ako ng bahay kahit sinabi ni Lola Maming na kapag ganung oras ay hindi na ako pwedeng lumabas. Habang naglalakad ako ay mas lalo akong nanibago dahil lahat ng bahay na nadaanan ko ay sarado at patay na ang ilaw sa loob. May bukas pa kayang tindahan ng ganitong oras? Ay, nako. Alak na ako, ah. Patuloy akong naglakad. Umasa ako na meron pa akong makikitang bukas na tindahan. Hanggang sa may nakita akong tindahan, pero nakasarado. Dahil sa desperado akong uminom ng alak, ay kumatok ako sa tindahan. Hindi ako huminto hanggang sa lumabas ang isang matandang lalaki. Nagalit siya sa akin dahil inabala ko ang pagtulog niya. Tinanong ko siya kung meron siyang tindang alak at nang sabihin niyang meron ay bumili na ako ng 4 na bote. Bago ako umalis ay sinabi sa akin ng matandang lalaki na hindi na dapat ako nasa labas ng ganung oras dahil meron nga daw aswang na gumagala. Ipinagkibit-balikat ko na lamang ang sinabi niya at kampante lang akong naglakad pauwi. Malapit na ako sa bahay nang isang binata ang aking nakasalubong. May dala siyang itak. Medyo kinabahan ako dahil sobrang seryoso ng mukha niya at matalim ang tingin niya sa akin. Nagulat ako
nang kinausap niya ako. Ikaw, ano't nandito ka pa sa labas ng ganitong oras? May binili lang ako sa tindahan, Brad. Huwag ka nga nagsisinungaling. Wala nang bukas sa tindahan ng ganitong oras. Wala na nga, pero kumatok ako dun sa isang tindahan. Pinagbentahan naman niya ako . Sandali nga, bakit ba ako nagpapaliwanag sa'yo? Sa kasino ka ba? Ngayon lang kita nakita rito . Sa tingin ko dayo ka rito. Hoy, hindi ako dayo rito. Dahil dito ako pinanganak at lumaki. Galing lang ako sa Maynila at kakauwi ko lang. Ikaw yata ang dayo rito . Kasi hindi kita kilala. Saka bakit para bang nagagalit ka na nasa labas pa ako ng ganitong oras? Nasa labas ka rin naman . Importante ang ginagawa ko, kaya nasa labas ako. Pero ikaw, pwede mo namang ipagpabukas yung ginawa mong yan. Umuwi ka na sa inyo at sa susunod, ayoko nang makita na nasa labas ka kapag madilim na. Hindi ko na lang sinagot ang lalaki at nilagpasan ko na siya. Lakas ng dating nun . Yabang. Akala mo kung sino. Pagdating ko sa bahay, ay nagulat ako dahil gising na si Lola Maming. Pagkasarado ko ng pinto, ay gigil na gigil siyang lumapit sa akin at piningot niya ako sa tenga. Aray, la! Tama na, masakit! Talagang masasaktan ka sa akin. Hindi ka ba talaga marunong makinig? Hindi ba sabi ko sa'yo, ay huwag ka nang lalabas kapag madilim na? At ano na naman ng dala mo, ha? Talagang kaya mong ilagay sa peligro ang buhay mo para lamang sa anak? Hindi po kasi ako makatulog . Pampantok ko lang naman po ito. Dapat kasi, kaninang maliwanag ka pa bumili niyan. Talagang tinaon mo pa na madilim na sa labas. Hindi ka ba talaga natatakot sa aswang? O baka hindi ka pa rin naniniwala hanggang ngayon? Hihintayin mo pa bang lapain ka ng aswang at patayin ka niya bago ka maniwala? Medyo naniniwala naman na po ako sa inyo. Pero nakita niyo naman po, ligtas po ako nakabalik dito. Wala naman po akong aswang na nakita. Pinagmamalaki mo pa talaga ang katigasan ng ulo mong damuho ka. Alam mo bang kanina pa ako nag-aalala sa iyo? Makakauwi naman po sana talaga ako kaagad . Kaya lang, may lalaking kumausap sa akin kanina . Sinong lalaki? Hindi ko po kilala . Natakot nga po ako sa kanya kasi may dala siyang itak . Lalaking may dalang itak? Sigurado ko na si Samuel ang kumausap sa'yo. Wala po akong pakialam sa pangalan niya. Ang yabang niya. Kung pagsabihan niya ako kanina parang tatay ko siya. Malamang ay gusto lang niya na masigurong ligtas ka. Dapat niya magpasalamat ka pa sa kanya kasi gabi-gabi siya lumalabas para magronda. Bakit tanod ho ba siya rito? Hindi siya tanod. Pero yung ginagawa niya gabi-gabi ay ang dapat na gawin ng mga tanod dito. Aba, lahat ng tanod dito ay hindi na nagroronda tuwing gabi kasi lahat sila ay takot doon sa aswang. Aging si Samuel lamang ang may lakas ng loob na mag-ikot dito gabi-gabi para hanapin yung aswang. Masyado po pala siyang pabide. Hindi naman pala siya tanod pero nagroronda siya. Hindi siya pabida. Sadyang may malasakit lang siya sa baryo natin. Nakakatuwa nga siya kasi kahit dayo sila rito ng lolo paig niya, ay ganon ang kanyang ginagawa. Sabi ko na nga ba at dayo lang ang mukong ngayon dito Basta, kahit anong sabihin nyo na maganda tungkol kay Samuel, mayabang pa rin ang tingin ko sa kanya. Sos, dumali ka na naman. Hindi mo lang kasi matanggap na napagalitan ka ng kaedad mo lang. Alam mo, kahaga-haga si Samuel kasi napakatapang niya para gawin yung pagroronda kahit hindi naman niya yun tungkulin. Walang kwenta kasi yung mga tanod dito. Imbes na sila kasi ang humarap doon sa aswang, ay isa rin sila sa nagtatago. Grabe naman po kayo kung makapuri kay Samuel.
Parang yun ang apo nyo at hindi ako Ano bang mapupuri ko sa'yo? Yung pagiging lasinggero mo? Alam mo, Pido, ang dapat na ginagaya mo ay si Samuel. Guwapo na, matapang pa. Bakit la? Gwapo at matapang din naman ako Yung tapang mo kasi ay ginagamit mo sa pakikipagbasag ulo. Matulog na nga lang po kayo. Puro papuri lang kay Samuel ang lumalabas sa bibig nyo Mabuti pa nga at inaantok na ako. Huwag ka naglalabas Kapag nalaman kong lumabas ka ulit, hindi na kita papapasukin. Hahayaan kita dyan sa labas para malapa ka ng aswang. Sige ka. Oo, di na po ako lalabas. Wala naman na po akong kailangang bilhin Hinintay ko munang pumasok si Lola Maming sa kwarto niya bago ako nagpunta sa kusina para doon mag-inom. Binuksan ko ang isang bote ng gin at diretso ko yung tinungga. Sanay na kasi ako sa lasa ng alak at kahit walang chaser at pulutan ay kayang-kaya kong mag-inom. Habang umiinom ako, ay hindi ko napigilang isipin si Samuel. Base kasi sa mga sinabi ni Lola Maming, ay malaki ang nagagawang tulong ni Samuel sa baryo namin pagdating sa problema namin sa aswang. Pero sa kabila ng maganda niyang ginagawa, ay may inis pa rin akong naramdaman sa kanya. Siguro ay dahil yon sa hindi naging maganda ang una naming pagtatagpo. Ang tingin ko tuloy sa kanya ay napakayabang na tao. Nang sumunod na araw, habang mag-isa ko sa bahay, ay tumambay ako sa labas. Umalis kasi si Lola Maming para magbenta ng gulay. Maya-maya pa ay may nakita akong mga kalalakian na magkakasama at kabilang sa kanila si Samuel. Hindi sinasadyang nagtama ang mga mata namin ni Samuel. Tila galit siya sa akin dahil matalim ang kanyang mga mata. Nang nakalampas na sila sa akin, ay napailing ako. Walastik. Ang yabang talaga ng mokong na yun Kung makatingin parang naghahamon ng away Sino nang hamon ng away, friend? Oh, Sunny Boy, ikaw pala. Akala ko kung sino na. Bakit? Ang akala mo ba isa akong Diyosa na bumaba sa lupa para magasik ng kagandahan? Ano ba nangyari? At magkasalubong yung mga kilay mo Wala. Nakita ko kasi si Samuel. Akala mo kung sino kong makatingin Magpasalamat siya dahil di ako nakainom. Dahil kung lasing ako at tinignan niya ako ng ganun, aba, dudugo talaga ang nguso niya dahil sa suntok ko. OMG! Huwag mo naman sasaktan ng baby boy ko Huwag mong sisirain ng napakagwapo niyang mukha. Yak! May gusto ka sa lalaking yon? Hoy, asawa ko siya. Asawa ko siya sa panaginip at imahinasyon ko. Ilusyonada ka rin pala, no? Pipili ka na nga lang na magugustuhan mong lalaki. Yung ubod pa ng yabang. Basta. Para sa akin, super perfect si Samuel. Kung mayabang siya for you, bahala ka sa buhay mo. Bahala ka rin sa buhay mo. Ay, oo nga pala. May tatanong ako sa'yo. Saan papunta yun sila Samuel? Saka yung mga lalaking kasama niya? Bakit may mga dala silang itak? Huwag mong sabihin na pati sa umaga naghahanap pa rin siya ng aswang. Hindi. Pupunta sila sa gubat. Anong gagawin nila ron? Mga ngahoy ba? Wrong answer. May hinahanap sila ron sa gubat. Isang makapangyarihang anting-anting na panlaban sa mga aswang. Ha? Paano naman nila nalaman na meron dong anting-anting? Naaalala mo pa ba si Tatang Erning? Oo, yung matandang antingero na kaibigan ni Lolo. Last year, namatay si Tatay Erning. Nang time na yon, may mga aswang nang umaatake rito. Bago siya mag-deads, sinabi niya na meron daw makapangyarihang anting-anting sa gubat na matagal niya nang hinahanap. Ang sabi pa niya, magpapakita lang daw ang anting-anting na yon sa taong karapat-dapat. Nako, sabi nga niya
Super powerful daw ang anting-anting na yon kapag gagamitin sa pakikipaglaban sa mga aswang. Gano'n nakatagal naghahanap sila Samuel sa anting-anting? Nako, super tagal na. Pagkatapos mamatay ni Tatay Erning, ay naghahanap na sila. Tapos hanggang ngayon, di pa rin nila nakikita yung hinahanap nila? Correct! Ang tagal na pala nilang naghahanap, no? Bakit di pa sila sumuko? Ibig sabihin lang nun, wala sa kanila ang karapat-dapat, lalo na yung Samuel na yun. Yabang. Over ka naman magsalita sa baby boy Samuel ko, ha? Siyempre, hindi sila sumusuko kasi naniniwala sila na malaki ang may tutulong ng anting-anting na yon para mapatay na nila yung aswang. Mamumuti lang ang mga mata niya. Pero sigurado ako na hindi niya mahahanap yung anting-anting kasi hindi naman yung totoo. Ano ba kasi ang nangyayari sa baryong to? Nawala lang ako ng 5 taon na ba? Kung ano-ano na ang pinaniniwalaan nyo. Nung una yung aswang, tapos ngayon naman anting-anting. Grabe. Hay nako, bahala ka nga sa buhay mo kung ayaw mo maniwala. Sana makita mo ng face-to-face yung aswang para maniwala ka sa lahat ng sinasabi namin sa'yo. Anyway, kanina pa tayo magkausap dito. Baka naman gusto mong bumili nitong binibenta kong karyoka. Bueno mano lang, friend. Ayos negosyante ka na pala ngayon Akala ko mga underwear lang ang binibenta mo Aba, syempre no, kailangan kumita. Ako na lang kasi nagtatrabaho sa amin Kung walang kikilos, sinong kikilos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Katarungan para kay Cadensyo. Sino naman si Cadensyo? Ano ka ba? Hindi mo ba alam yon? Linya yon ni Ate V sa movie na Sister Stella Ann. Puro ka talaga kalokohan O sige, bigyan mo nga ako ng isa. Tapos mamaya mo daanan yung bayad at wala pa si Lola Maming. Binigyan ako ni Sunny Boy ng isang karyoka at saka siya umalis para ituloy na ang kanyang pagbibenta. Habang kinakain ko ang karyoka, ay bigla kong naisip yung hinahanap na anting-anting ni Samuel. Natawa ko dahil pakiramdam ko ay nasisiraan na sila ng bait sa ginagawa nila sa buhay nila. Nang naubos ko na ang karyoka, ay pumasok ako sa bahay at naisipan kong inumin yung isang bote ng gin habang naghihintay kay Lola Maming. Makalipas ang ilang sandali, ay naubos ko na ang isang bote ng gin. Sakto naman na dumating si Lola Maming at nagulat siya nang naabutan niya akong lasing sa labas ng bahay namin. Anak ka na tokwa naman, Pido. Ano ba yan? Hindi ka pa rin nagbabago. Kaya aga-aga, lasing ka na kagad. Naiinip po kasi ako sa paghihintay. Ang tagal niyo bumalik. Gutom na po ako Bakit hindi ka nagsaing? Para pagbalik ko ay ulam na lang ilulutuin ko. Nakalimutan niyo na po bala. Hindi ho ako marunong magsaing. Sa tagal mo sa tita mo, ay hindi ka pa rin natutong magsaing. Aba, ewan ko sa'yo, Pido. Hindi ka talaga mabubuhay nang wala ako. Ano talaga mangyayari sa'yo kapag namatay ako? Hindi pa po kayo mamamatay. Matagal pa po ang buhay nyo. Baka nga po lahat ng tao sa mundo patay na tapos kayo na lang po nag-iisang buhay. Ang mabuti pa po, sayaw po tayong dalawa. Ay nako, tigilan mo nga ako sa mga kalokohan mong yan. Hindi ko pinakinggan si Lola. Kinuha ko ang dala niyang bilao at inilagay ko yon sa lupa. Hinawakan ko ang mga kamay niya at nagsayaw kaming dalawa. Pinaikot-ikot ko si Lola Maming at dahil mas malakas ako sa kanya, ay wala siyang nagawa kundi ang sumunod sa akin. Yan! Ganyan nga, Lola! Dapat ay gumagalaw-galaw kayo para hindi kaagad kayo pumanaw. Ano ba, Pido? Tumigil ka na nga. Mas lalong mapapadali ang pagpanaw ko sa ginagawa mo. Aray, ang braso ko baka mabali. Malakas akong tumawa, pero naputol ang pagtawa ko
nang nakita ko si Samuel na dadaan. Sa hula ko ay galing siya roon sa gubat. Binitiwan ko si Lola Maming at naglakad ako palapit kay Samuel. Aray ko, Diyos ko. Tama din na yata ang braso ko. Aba, teka sandali. Hoy, Pido! Saan ka pupunta? Bumalik ka nga rito. Hindi ko pinakinggan si Lola Maming. Humarang ako sa harapan ni Samuel, kaya napahinto siya sa paglalakad. Maangas ko siyang tinignan. Ganon talaga ako kapag lasing. Malakas ang loob ko at hindi ko alam kung bakit trip na trip ko na makipag-away. O ikaw, mayabang na nakasalubong ko kagabi. Di ba ikaw si Samuel? Akala mo ba palalampasin ko yung ginawa mo sa akin, ha? Ano bang ginawa ko sa'yo? Hindi ba? Dapat nga magpasalamat ka pa. Dahil ayoko mapahamak ka. Ako? Mapapahamak? Hindi mo ba ako kilala, ha? Ako si Pido. Isa akong albularyo sa baryong to. Wala ka pa rito. Kilala na ako sa lugar na to. Hindi ako interesadong makilala ka. Umalis ka sa harapan ko dahil marami pa akong gagawin na mas importante kaysa sa makipag-usap sa'yo. Talagang napakayabang mo, no? Ano bang akala mo sa sarili mo, ha? Bayani? Porque ikaw yung nagro-ronda dito gabi-gabi, ha? Wala akong iniisip na ganyan. Ikaw lang ang nag-iisip niyan. Diyos ko, Pido, tumigil ka na nga. Samuel, pasensya ka na sa apo ko. Lasing lang siya. Kaya kung ano-ano ang sinasabi niya. Hindi pa ako lasing la, tumigil kayo. Alam ko ang mga sinasabi ko. Itong moong na to napakayabang kung pagsabihan ako kagabi. Para ako isang bata. Dinuro ko pa si Samuel at napansin ko na tumalim ang tingin niya sa akin. Huwag mo akong dinuduro, ah. Ibaba mo yung daliri mo. Ano naman kung duruin kita? Sa gusto kitang duruin. Eto, duduruin pa kita. Napasigaw ako nang biglang hawakan ni Samuel ang daliri ko at pinilipit niya yon. Napaluhod ako habang sumisigaw. Ayan na nga ba sinasabi ko, Diyos ko? Samuel, tama na. Nasasaktan na ang apo ko. Dapat lang to sa apo niyo, Lola Maming. Lasing na nga siya. Nag-aangas pa. Aray ko! Aray, bitiwan mo na ako! Walang hiya ka! Pakawalan mo na siya. Ako na bahalang kumausap sa kanya. Marahas na binitiwan ni Samuel ang daliri ko. Agad ko yung tinignan kung nabali at nagpasalamat ako sa Diyos dahil hindi naman nagkaroon ng pinsala ang daliri ko. Sa susunod, kapag lasing ka, ay matulog ka na lang. Hindi yung namemerwisyo ka ng taong nananahimik. Walang hiya ka. Hindi ako papayag na hindi ako makakaganti sa'yo. Mabilis akong tumayo. Akmang susuntukin ko sana si Samuel, pero naunahan niya akong suntukin sa muka. Napakalakas ng suntok niya at agad akong nakaramdam ng matinding pagkahilo. Umikot ang paningin ko hanggang sa tuluyan na akong nawalan ng malay. Nang nagising ako, ay nakahiga na ako sa mahabang upuan sa sala namin. Napaaray ako dahil nilalagyan ni Lola Maming ng kung anong cream ang pasa ko sa kaliwang mata ko. Naroon din si Sunny Boy. Mabuti naman at nagising ka pang bokong ka. Tama na, Lola. Aray, ang sakit na. Ang bigat naman ng kamay niyo. Dapat lang yan sa'yo. Ang lakas ng loob mong makipag-away kay Samuel. Hindi mo alam kung gaano siya kalakas. Mas malakas ako sa kanya, no? Nagkataon lang nalasing ako. Kaya hindi ako nakalaban sa kanya na maayos. Pambihira ka naman kasi, friend. Ano ba kasing pumasok sa utak mo? At inaway mo si baby boy ko? Ang bait-bait niyang tao, no? Nagbabait-baitan lang yun. Mayabang yun.
Hindi mo dapat ginawa yung kay Samuel. Lalo na't marami ang nakakita sa ginawa mo sa kanya kanina. Nire-respeto si Samuel ng lahat ng tao dito. At sigurado ako na sa ginawa mo ay marami ang mas lalong magagalit sa iyo. Wala po akong pakialam kung marami pang magalit sa akin. Hindi ako nabubuhay para maging maganda ang tingin ng lahat sa akin. O sige, ipagpatuloy mo lang ang ugali mo na yan. At makakatulong yan sa plano mo bumalik sa paggagamot mo rito sa baryo natin. Sa tingin mo ba, ay meron pa magpapagamot sa iyo? Kung alam nilang lasinggero ka na nga, ay basagulero ka pa. Tapos ang inaway mo pa talaga ay yung taong itinuturing na bayani sa lugar na ito. Wala po akong pakialam kung bayanin tingin sa kanya ng lahat. Wala rin akong pakialam kung hindi na ako makakabalik sa panggagamot. Marami pa namang ibang trabaho dyan eh. Nakatapos naman ako ng high school, kaya kahit papano ay madali akong makakahanap ng trabaho. Pwede ka mag-apply sa akin, friend. Baka gusto mo. Bala ko kasi magtayo rito ng salon sa atin. Pwede ka maggupit-gupit ng hair. Tuturuan kita. Di naman panlalaking trabaho yan eh. Friend, nagkakamali ka. Ang paggupit ng buhok ay trabaho ng kahit na anong kasarian. Napakamakaluma mo naman mag-isip. Basta. Kung walang magpapagamot sa akin dahil lang sa inaway ko ang Samuel na yun, wala akong pakialam. Maghahanap ako ng ibang trabaho. Ramdam ko na kahit na anong sabihin ko ay hindi ako mananalo kay Lolo Maming. Kaya mas pinili ko na lang na pumasok sa kwarto ko. Nagkulong muna ako ron. Tinignan ko sa salamin ang pasako sa aking kaliwang mata. Nakaramdam ako ng inis dahil hindi ko nagawang makaganti ng suntok kay Samuel. Pero hindi ako papayag na hindi ako makakaganti sa kanya. Kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, ay gaganti ako sa kanya sa kahit na anong paraan. Nang sumunod na araw, bago umalis si Lola Maming para magbenta ng gulay, ay sinabi niya sa akin na wag na muna akong lalabas ng bahay. Yun ay upang maiwasan ko na makita na naman si Samuel. Alam niya kasi na kapag nakikita ko ang lalaking yon, ay hindi pwedeng hindi kukulo ang dugo ko. Maigpit din niyang ibinilin na wag akong mag-iinom, pero hindi ko siya sinunod. Pagkaalis ni Lola, ay agad kong ininom ang natitirang 2 bote ng gin. Nang naramdaman ko na ang epekto ng alak, ay nagkaroon ako ng kagustuang lumabas at magsisisigaw. Malakas na naman ang loob ko dahil lasing ako. Lumabas ako at tumayo ako sa gitna ng daan. Nang nakita ako ng mga tao, ay nakita ko ang takot sa mukha nila. Sino matapang dito? Lumabas kayo! Magsuntukan tayo magdamag! Wala akong pakialam kahit marami pa kayo! Kayang-kaya ko kayong lahat! Lumabas kayo! Huwag kayong duwag! May ilan na pumasok sa bahay nila at nagsarado ng pinto at bintana. Nakaramdam ako ng kasiyahan dahil alam ko na marami ang takot sa akin. Ngumisi ako nang nakita ko si Samuel na palapit sa akin. Naisip ko na yun na ang pagkakataon ko para makaganti sa kanya. Ganyan ka ba talaga palagi? Napakaaga pa, pero lasing ka na kagad. Hindi ba sabi ko sa'yo? Kapag lasing ka na ay matulog ka na lang at hindi yung sumisigaw ka pa at naghahamon ng away. Alam mo bang natatakot na mga tao sa ginagawa mo? Yun nga ang gusto ko eh. Ang katakutan ako ng lahat. So bakit ka ba nakikialam sa akin ha? Tarod ka ba rito? Hindi naman, di ba? Tama ka. Hindi nga ako tanod dito. Pero dahil dito ako nakatira, ay obligasyon kong siguruhin na payapan lugar na to. At hindi ko hahayaan na may kagaya mo na ginugulo ang mga tao rito. Kung ako sa'yo,
Huwag kang nakikialam sa buhay ko. Hindi ka ba natatakot sa akin? At bakit naman ako matatakot sa'yo? Isang suntok ko nga lang sa'yo nakatulog ka na kagad eh. Yabang mo Magpasalamat ka, lasing ako nun. At lasing ka na naman ngayon. Sigurado ako na kapag sinuntok ulit kita, ay makakatulog ka na naman. Ikaw ang patutulugin ko. Ano? Sige. Subukan mo o suntukin. Tignan natin kung makakatama ka sa akin ngayon. Ikinuyom ko ang aking kamay at sumuntok-suntok ako sa hangin na para bang isang boksingero. Sa pagkakataon na yon, ay biglang dumating si Sunny Boy. Iniharang niya ang sarili niya kay Samuel. OMG! Pambihira ka naman, Pido. Lasing ka na naman. Umalis ka yan, Sunny Boy Susuntukin ko lang ng isa yung mayabang na yan. Kailangan kong makaganti sa ginawa niya sa akin. Samuel, pasensya ka na sa friend ko, ha? Lasing na naman siya. Hindi porke lasing siya, may karapatan na siya magsisisigaw at manggulo rito. Sinabi na umalis ka yan, Sunny Boy. Huwag kang umarang. Babanatan ko yung mayabang na yan. Ano ka ba naman, Pido? Pambihira ka. Mapapagalitan ka na naman ng lola mo niyan sa ginagawa mo. Wala akong pakialam. Ipapakita ko lang sa lalaking yan na ako ang dapat katakutan sa baryong to. Dapat lang naman talagang katakutan ng kagaya mong walang direksyon ng buhay. Isang lasinggero na matapang lang kapag nakakainom ng alak. Maoy! Ano sabi mo? Ano sabi mo? Kahit hindi ako lasing, matapang pa rin ako natatandaan mo. Labis akong napikon sa huling sinabi ni Samuel. Hindi ko na napigilang magpakawala ng isang malakas na suntok. Inasinta ko ang mukha ni Samuel. Pero dahil sa lasing ako at medyo umiikot ang paningin ko, ay si Sunny Boy ang nasuntok ko. Tinamaan siya sa ilong. Nahilo si Sunny Boy at nagkandaduling ang kanyang mga mata. Humulagpos siya sa katawan ni Samuel hanggang sa napaupo siya sa lupa. Aray ko naman, friend. Bakit ako sinuntok mo? Umaawat lang naman ako, ha? Ikaw kasi. Kanina ko pa sinasabing tumabi ka, ayaw mo tumabi. Sorry, hindi ko sinasadya. Aray ko ang ilong ko, tumudugo. Bakit dalawa ka na? Ano ba nangyayari sa akin? Bakit may stars ako nakikita? Walang imik na naglakad si Samuel palayo. Mas lalo akong nainis dahil hindi ako nakaganti sa kanya. Hoy! Bumalik ka rito! Hindi pa ako tapos sa'yo! Duwag! Hindi ako pinansin ni Samuel. Patuloy lang siya sa paglalakad palayo. Friend, pwede bang hayaan mo na lang muna si Samuel? Tulungan mo muna ako dito, please. Nahihilo na talaga ako, ha? Ang lakas mo palang sumuntok. Pasensya na talaga, Sunny Boy, Kasalanan mo naman kasi, parang arang ka Tinulungan ko si Sunny Boy na tumayo. Inalalayan ko siya papunta sa mahabang upuan sa harap ng bahay namin. Nang dahil sa nangyari, ay parang nawala ang tama ng alak sa akin. Kumuha ako ng bimpo at ibinigay ko yon kay Sunny Boy para ilagay niya sa dugo-dugo niyang ilong. O ano, ayos ka lang ba? Sa tingin mo ba? Ayos lang ako matapos mo akong birahin sa ilong? Sorry na nga. Hindi ko naman sinasadya Si Samuel talaga ang gusto kong suntukin, hindi ikaw. Friend naman kasi. Tigilan mo na si Samuel, my love. Wala namang ginagawang masama sa'yo yung tao Anong wala? Hindi ba't sinuntok niya ako kahapon at nawalan pa nga ako ng malay? Ang kwento kasi sa akin ni Lola Mameng, nagawa ni Samuel kasi susuntukin mo siya. Of course, ipagtatanggol niya ang sarili niya sa'yo. Kahit na, hindi ako titigil hanggat hindi ako makakaganti sa tarantadong yun. Ako nagsasabi sa'yo, friend. Huwag mo nang subukang gumanti kay Samuel. Hindi ka mananalo sa kanya.
Malakas siya at matapang. Saka kapag sinaktan mo siya, maraming tao magagalit sa'yo dito. Maraming kampi kay Samuel. Kasi nga, siya lang ang may lakas ng loob na hanapin at patayin yung aswang. Mukhang ang tagal-tagal na nga niyang hinahanap yung aswang eh. Pero hanggang ngayon, di pa rin niya napapatay. Mailap kasi yung aswang na yun, friend. Siyempre. Hindi siya nagpapakita kay Samuel kasi alam niyang malakas talaga si baby boy Samuel ko. Sa gitna ng pag-uusap namin ni Sunny Boy, ay dumating na si Lola Maming. Ubus na ang paninda niyang gulay. Kinabahan ako dahil baka may nakapagsabi na sa kanya ng nangyari. Oh, ano nangyari sa'yo, Sunny Boy? Bakit dumudugo ang ilong mo? Nireregla ka na ba? Aba, bakit sa ilong lumabas? Ayoko nga pala. Wala ka nga pala nang meron ako. Grabe ka naman sa akin, Lola. Talagang pinagtawanan mo pa ako. Saka parehas lang naman tayong hindi nare-regla. Kasi matagal ka ng menopause, ano? Aba, ang tabil ng dila mo Nagsasabi lang naman po ako ng truth and nothing but the truth. Ano nga ba kasing nangyari sa'yo? Nagkatinginan kami ni Sunny Boy. Pinanlakihan ko siya ng mata. Hindi ko gusto yung tigilan ninyong dalawa, ha? Ano ba talaga nangyari? Magsalita kayo. Ay nako, Granny. Huwag po kang tanungin nyo. Kundi ang magaling yung apo. Bakit? May ginawa ka na naman bang kalokohan, Happy Do? Wala po. Bakit dumudugo ang ilong ng baklang ito? Huwag mong sabihin na pati si Sunny Boy inaway mo na rin. Nako, Happy Do. Wala ka na talagang pinipili. Ako na nga magsasabi sa inyo, Granny. Sinuntok po ako ni Pido. Ano ka ba? At bakit mo naman sinuntok si Sunny Boy? Sira na nga ang pagbubuka niya, mas lalo mo pa sinira. Aray ko nga. Grabe ka naman sa akin, Granny. Masakit yung suntok ni Pido sa akin, ha? Pero mas masakit yung sinabi niyo. Hindi ko po sinasadyang suntukin si Sunny Boy, Lola. Hindi naman po siya ang dapat susuntukin ko kundi si Samuel eh. Ayon! Sa bibig mo na mismo lumabas. Nakipag-away ka na naman kay Samuel. Hindi ba sabi ko sa'yo, ay huwag kang nakikipag-away sa kanya? Bakit ba tigas-tigas ng ulo mo? Di pa po kasi ako nakakaganti sa pagkakasuntok niya sa akin. Pwede bang kalimutan mo na lang yun? Ikaw naman kasi ang may kasalanan kung bakit kanya sinuntok. Bakit parang palagi niyo na naman po kinakampihan ng Samuel na yun, Lola? Ipapaalala ko lang po sa inyo na ako ang apo niyo at hindi siya. Sa tama ako kumakampi. At alam ko na sa nangyari sa inyo ni Samuel ay siya ang tama. Hindi porke apo kita ay kukonsintihin ko na lahat ng ginagawa mo mali. At hindi porke nagagalit ako sa'yo ay hindi kita itinuturing na apo. Dahil ang gusto ko lang ay ang mapabuti ka. Gusto ko na kung babalik ka sa pagiging albularyo ay makikilala ka ng mga tao rito bilang isang magandang ehemplo. Hindi na lang ako umimik dahil sumama na ang loob ko. Pakiramdam ko kasi ay mas kinakampihan pa ni Lola Maming si Samuel kaysa sa akin na sarili niyang apo. Ganun pa man, nasa utak ko pa rin ang kagustuhan kong gumanti kay Samuel. Inisip ko na kapag nakakita ko ng pagkakataon ay gaganti talaga ako sa kanya. Ako kasi ang klase ng tao na hindi matatahimik hanggat hindi ako nakakaganti sa mga taong may atraso sa akin. Nag-isip ako ng paraan kung paano ako makakaganti kay Samuel. Napagtanto ko na kailangan ko nang tanggalin sa aking opsyon ang gumanti sa kanya ng pisikal dahil sa huli ay ako ang lalabas na masama at mas lalong magagalit si Lola Maming sa akin. Nanahimik muna ako ng ilang araw. Pasimple kong minatyagan si Samuel. Napansin ko na totoong nirerespeto siya ng mga tao sa aming baryo. Marami ang bumati sa kanya sa tuwing dadaan siya
May ilan pa nga na nagbibigay sa kanya ng kung ano-ano, gaya na lamang ng gulay at mga prutas. Alam ko na kaya yung ginagawa ng mga tao ay malaki ang pasasalamat nila kay Samuel. Nairita naman ako sa bagay na yon. Para sa akin ay hindi dapat ganun ituring ng mga tao si Samuel, lalo na't hindi pa naman niya napapatay yung aswang. Nagkaroon din ako ng hinala na baka hindi naman talaga siya kumikilos para mapatay ang aswang, kundi nagkukunwari lang siya upang makuha niya ang puso ng lahat. Dahil sa naisip kong yun, ay isang bagay ang aking napagtanto. Kailangan kong sirain ang imahe ni Samuel sa mga tao. Naniniwala ako na lahat ng tao ay may tinatagong madilim na sikreto. Hindi ako pwedeng basta lang gumawa ng kwento dahil sigurado na sa huli ay lalabas akong sinungaling. Kailangan kong malaman ang sikreto ni Samuel na kapag nalaman ng lahat ay siguradong magagalit sila kay Samuel. Isang hapon, habang nakatambay ako sa labas ng bahay, ay nakita ko si Samuel. Mukhang galing siya sa palengke dahil may dala siyang bayong. Palihim ko siyang sinundan. Medyo malayo ko sa kanya upang kung sakaling lumingon siya ay hindi niya ako mapapansin. Maya-maya pa ay pumasok si Samuel sa isang maliit na kubo. Tahimik akong lumapit sa kubo at mula sa nakabukas na bintana ay sumilip ako. May isang matandang lalaki na nakahiga sa papag. Napakapayat ng kanyang katawan at parang mahinang-mahina na siya. Kahit nasa labas ako, ay naaamoy ko ang malansang amoy mula sa loob ng bahay ni Samuel. Lumapit si Samuel sa matandang lalaki at hinaplos niya ang ulo nito. Galing ako sa palengke, Lolo. Bumili po ako ng sariwang karne ng baboy para sa inyo. Alam niyo po ba, Lolo? Hanggang ngayon, ay marami pa rin ang taong tuwan-tuwa sa akin. Ang dami pa rin nagbibigay sa akin ng mga gulay at prutas. Minsan nga ho isda at karne na rin ang binibigay nila. Tama nga po yung naisip ko na lumabas ako gabi-gabi para tugisin yung aswang. Pero may isang tao na sobrang kinaiinisan ko. Yung apo ni Aling Maming na galing sa Maynila. Sobrang hambog. Lasinggero naman. Pero wag po kayo mag-alala. Kasi hanggang yabang lang ang kaya niyang gawin. Hindi pa rin siya uubra sa akin. Saka patuloy pa rin po ako sa pagganap sa gubat nung anting-anting na sinabi noon ni Tatang Erning. Kailangan ko pong makita yon bago pa may ibang maunang makahanap nun. Alam niyo naman po ang mangyayari kapag napunta yon sa kamay ng ibang tao. Malalaman na ng mga tao ang itinatago natin sikreto. Ayoko naman pong mangyari yon. Nanlaki ang mga mata ko sa huling sinabi ni Samuel. Hindi ako makapaniwala na tama ang aking hinala na meron ngang itinatagong sikreto si Samuel. Makikinig pa sana ako at baka banggitin ni Samuel ang sikreto nila. Pero nahawakan ko yung pala na nakasandal sa dingding sa labas. Bumagsak yun sa lupa at gumawa yun ng ingay. Mabilis akong yumuko. Binalot ako ng matinding kaba. Sino nandyan? May tao ba dyan? Meow! Meow! Pusa lang pala. Akala ko may tao na Kahit papano, nakahinga ako ng maluwag nang nagawa kong linlangin si Samuel na isa lamang akong pusa. Alam kong hindi na ako maaaring manatili pa roon dahil baka mahuli na ako ni Samuel, kaya tahimik akong lumayo sa kanilang kubo. Pagdating ko sa kalsada ay sandali akong huminto. Paglingon ko sa bahay ni Samuel ay napatda ako dahil nakasilip si Samuel sa bintana at diretso siyang nakatingin sa akin. Kinabahan ako
Naisip ko na baka nagkaroon ng hinala si Samuel na nakikinig ako sa mga sinabi niya kanina. Ganun pa man, umakto pa rin ako ng normal at parang wala lang na naglakad ako palayo. Nang nasa bahay na ako, ay naabutan ko na masayang nagkwekwentuhan sina Lola Maming at Sunny Boy. Lumabas muna ako. Nagpunta ako sa likod ng bahay para mag-isip. Ano kaya yung sikreto ni Samuel at ng lolo niya? At anong koneksyon nung anting-anting sa gubat sa sikreto nilang yun? Hindi ko alam na kinakausap mo na pala ang sarili mo, friend ah. Oh, Sunny Boy, nakakagulat ka naman. Ano bang ginagawa mo rito? Hindi ba magkausap kayo ni Lola? Magluluto na daw kasi siya ng hapunan. Aalis na sana ako pero nakita kita rito kaya nilapitan kita. Ano ba yung sinasabi mo ha? Ang narinig ko lang ay ang salitang sikreto. Sino ba may sikreto? OMG! Don't tell me! Ikaw ang may sikreto at ang sikreto mo ay isa ka rin bakla like me. Alam mo friend, wala namang masama sa pagiging bakla as long as hindi ka gumagawa ng masama sa kapwa mo. Saka for sure, matatanggap ka ni Lola Mameng. Gusto mo bang tulungan kitang umamin sa kanya? Tarantado! Hindi ako bakla at wala akong tinatagong sikreto. Ay, ganun ba? Akala ko naman, dalawa na tayong bakla sa baryong to. Pero mas okay nga yun, para ako pa rin ang pinakamaganda dito. Pero kung hindi ikaw, yung may sikreto, aba, sino? Sunny Boy, mapagkakatiwalaan ba kita? Of course! Sa tagal nating mag-BFF, no? Itatanong mo pa rin ba yan sa akin? Ang ibig kong sabihin, mapagkakatiwalaan ba kita na lahat ng sasabihin ko sa'yo ngayon ay hindi mo sasabihin sa iba? Kahit na kay Lola Maming? So, bakla ka nga like me? Tarantado ka talaga minuminuto. Sinabi na nga hindi. Basta, mangako ka sa akin, Sunny Boy ha. Sa ating dalawa lang muna itong sasabihin ko sa'yo. Okay, promise. Cross my heart. Kapag sinabi ko sa iba ang sasabihin mo sa akin ngayon, ay magpapakalalaki na ako at mag-aasawa ko ng babae, 3 kagad. Teka, ano ba kasi ang sasabihin mo? Kinakabahan naman ako sa iyo. Kanina kasi, sinundan ko si Samuel sa bahay nila. OMG! So bakla ka nga, friend! Sinundan mo siya kasi bet mo rin siya. Wag naman si Samuel, friend. Akin lang siya. Akin lang si Samuel. Tignan mo tong isang to. Sinabi na nga hindi ako bakla, sisikmurahan na kita. Bakit ba pinipilit mo yan? Saka pwede bang patapusin mo muna ako sa pagsasalita bago mo ibukay ang bunganga mo? Okay, sorry na. O sige na, magsalita ka na, go. Tatahimik lang muna ako dito at makikinig sa'yo. Eto na nga. Sinundan ko si Samuel hanggang dun sa bahay nila. Grabing baho pala ng bahay nila ng lolo niya. Ang lansa. Tapos narinig ko na sinabi niya sa lolo niya na kailangan siyang makakuha sa anting-anting sa gubat. Kapag daw kasi ibang taong makakuha nun, siguradong malalaman na ng mga tao ang sikretong tinatago nila. Oh, tapos? Anong tapos? Hindi mo ba nakuha ang sinabi ko? Ibig sabihin, may tinatagong sikreto si Samuel at ang lolo niya na ayaw nilang malaman ng ibang tao. Hala? Oo nga, no? Baka naman ang sikreto ni Samuel may gusto siya sa akin. OMG, bigla naman akong kinilig. Puro ka namang kalokohan Kita mo seryoso ako Hindi ba? Dapat tayong kabahan sa kung anong sikreto ng maglolo na yon. Pakiramdam ko nga pakitang tao lang yung ginagawa niyang pagroronda gabi-gabi para maging maganda ang tingin ng mga tao sa kanya. Bakit naman gagawin yun ni Samuel? Para nga kasi hindi sila mapag-isipan ng hindi maganda ng mga tao para maitago ang sikreto nila. Ano ba kasi yung sikreto nila? Hindi ko nga alam. Pero yan ang kailangan kong malaman. Sigurado ako na kapag nalaman ko ang sikreto nila,
ay mag-iiba ang tingin ng lahat ng tao kay Samuel. Teka. Ginagawa mo lang ba yan? Para siraan si Samuel, my love? Nung una, yan talaga ang plano kong gawin eh. Pero dahil nakumpirma kong may sikreto nga sila na ayaw nilang malaman ng iba, ay nag-iba na ang plano ko. Sa tingin ko, dapat malaman ng mga tao ang tinatago ni na Samuel at ng lolo niya. Malay ba natin kung may ginagawa silang masama na hindi natin alam, di ba? Sa bagay, may point naman ang mga sinabi mo. Nako, parang bigla tuloy na wala ang pagkakrush ko kay Samuel Pero hindi ko muna aalisin ang pagkakrush ko sa kanya habang hindi ko pa nalalaman ang sikreto nila ng lolo niya. Basta, gagawin ko pa rin ang lahat para lumabas ang baho ng Samuel na yun. Talagang hindi ako nagkamali ng pakiramdam ko sa kanya. Kaya palang bigat ng loob ko sa kanya. Kahit lahat ng tao rito ay nire-respeto siya. Basta friend kung ano man ang balak mong gawin, ay be careful na lang ha. Siyempre, mas kampi pa rin ako sa iyo kasi best friend kita. Huwag ka mag-alala, Sunny Boy. Kaya kong sarili ko. Sa akong meron man dapat matakot ay si Samuel yun. Dahil nararamdaman ko na hindi magtatagal ay aalingasaw din ang baho niya. Teka, ano yun? Bakit ang baho? Amoy bulok na itlog Sorry friend, ako yun. Nautot kasi ako. Kanina pa kasi sumasakit ang tiyan ko Loko ka. Ilabas mo na nga yan. Baka mamaya dito ka pa magkalat Bilisan mo. O sige, uuwi na muna ako. Kasi baka lumabas na ito. Bye friend. Basta yung sinabi ko ha. Mag-iingat ka. Nagmamadaling tumakbo palayo si Sunny Boy habang sapo ang kanyang tiyan. Isang malalim na paghinga naman ang aking pinakawalan. Nang sandaling yon ay naisip kong huminto na muna sa paglalasing o pag-inom ng alak para mas maging malinaw ang aking pag-iisip. Kailangan ko munang bigyan ng atensyon ang aking misyon na alamin ang sikretong itinatago ni Samuel at ng kanyang lolo. Kinagabihan, malapit ng maghating gabi, pero gising na gising pa rin ako. Hindi ko magawang makatulog dahil patuloy ko pa ring iniisip kung ano nga ba ang sikretong maaaring itinatago ni Samuel. Kung ano-ano ng bagay ang iniisip ko at pakiramdam ko ay masisiraan na ako ng ulo. Napabalikwas ako ng bangon nang narinig ko ang malakas na pagsigaw ni Lola Maming mula sa kanyang kwarto. Pido! Pido, tulungan mo ako! Nandito ang aswang! Tumakbo ako palabas ng kwarto. Napansin kong nakabukas ang pinto ng aming bahay. Hinawi ko ang kurtina na nagsisilbing tabing sa pintuan ng kwarto ni Lola Maming at kinilabutan ako nang nakita ko ang isang nilalang na may nakakatakot na itsura. Kulubot ang kanyang balat. Mahaba ang kanyang mga kuko at matulis ang mga ngipin niya. Ang higit na mas nakakatakot sa kanya ay ang mga mata niya na kulay pula na parabang nagbabaga na bolang apoy. Sigurado ako na yon ang aswang na kinatatakutan ng lahat sa aming baryo. Nasa isang sulok ng kwarto si Lola Maming at umiiyak na siya sa sobrang takot. Palapit na ng palapit sa kanya ang aswang. Sa kabila naman ng takot ko ay nilakasan ko pa rin ang loob ko. Hindi ako papayag na masaktan ng aswang na yon ang lola ko. Dadaan muna siya sa ibabaw ng aking bangkay. Mabilis akong tumakbo papunta sa kusina. Kinuha ko doon ang bagong hasang itak. Ngunit nang papunta na ako sa kwarto ni Lola Maming ay biglang dumating si Samuel. May dala rin siyang itak. Hinawakan niya ako sa braso para pigilan sa pagpasok sa kwarto ni Lola. Ako nang bahala sa aswang. Dito ka na lang. Natigilan ako
sa bilis ng mga pangyayari. Si Samuel ang pumasok sa kwarto ni Lola Maming at nang narinig ko ang malakas na pag-angil ng aswang ay doon na ako pumasok. Inaalalayan ni Samuel si Lola Maming sa pagtayo. May bakas ng dugo sa sahig pero wala na roon ang aswang. Yung aswang, nasa na? Nakatakas siya, pero nagawa siyang sugatan ni Samuel sa braso. Lumapit ako kay Lola Maming. Tinabig ko si Samuel at sinabi ko na ako na ang bahala sa lola ko. Dinala ko si Lola sa sala at binigyan ko siya ng isang baso ng tubig. Lola, ayos lang po ba kayo? Hindi po ba kayo nasaktan? May sugat po ba kayo? Wala. Sa awa ng Diyos ay hindi naman ako nasaktan. Mabuti na lang at nagising ako nung pumasok yung aswang sa kwarto ko. At mabuti rin na dumating si Samuel dahil kung hindi, ay baka nalapa na ako ng aswang na yon. Pero ako po dapat ang magliligtas sa inyo eh. Kaya lang pinigilan po ako ng Samuel na yan eh. Ginawa ko yung para iligtas ka. Wala kang alam sa pakikipaglaban sa aswang. Mas mabuting ako ang mapahamak kaysa ikaw. Sus! Ano ba kasing dapat kong malaman sa pakikipaglaban sa aswang? Nasa panganib ang buhay ng lola ko kanina. Malamang gagawin ko ang lahat para iligtas siya. Kung di mo ako pinigilan ako sana nagligtas kay lola. Pido, tama na. Magpasalamat ka na lamang kay Samuel dahil iniligtas niya tayo. Iniligtas niya nga tayo, pero pinatakas naman niya yung aswang. Pagkakataon na sana natin yun para mapatay yung aswang kanina. Pwede bang ayusin mo ang pananalita mo, Pido? Ibang pinatakas sa nakatakas. Si Lola Maming ang makapagsasabi na nakatakas yung aswang. Pagkatapos kong tagain sa braso yung aswang, ay malakas niya akong itinulak. At doon na nagkaroon ng pagkakataon yung aswang para makatakas. Lumabas siya mula sa bintana. Hindi ba ganun ang nangyari, Lola Maming? Ha? Hindi ko kasi masyadong matandaan na nangyari dahil sa sobrang takot ko kanina. Pero wag na natin pagtalunan pa kung ano nga ang nangyari. Ang mahalaga ay ligtas tayong lahat at hindi tayo nasaktan. Pero Samuel, iho, sa tingin mo ba ay hindi na kami babalikan ng aswang na iyon? Abay, natatakot na ako. Sa ngayon po, ay sigurado ako na hindi na siya babalik dito ngayong gabi. Pero sa mga susunod na gabi, ayun ang hindi ko alam. Kaya mas mabuti po siguro na ayusin ninyo ang inyong pinto at mga bintana para hindi na kayo mapasok dito ng aswang. Hayaan mo. At ipapaayos ko mga yung kay Pido bukas na bukas din. Diyos ko, akala ko'y katapusan ko na. Maraming salamat sa iyo ulit, Samuel. Utang namin sa iyo ang buhay namin ng aking apo. Walang anuman po, Lola Maming. Ginagawa ko lang naman po ang tungkulin ko sa baryong ito. Mabuti na lang po at kanina ay malapit lang ako rito sa inyo nang narinig ko po ang pagsigaw nyo. O siya, kailangan ko na po palang umalis. Susubukan ko pong hanapin yung aswang at baka hindi pa siya nakakalayo. Mag-iingat po kayo. O sige, ikaw rin, mag-iingat ka. Pasensya ka na kung wala man lang ako maibibigay na kung ano sa iyo, kapalit ng pagliligtas mo sa amin. Naku, Lola Maming, wag niyo na pong isipin yon. Hindi po ako humihingi ng kapalit o nagpapabayad sa ginawa kong ito. Aalis na po ako at mag-iingat po kayo. Habang palabas si Samuel sa bahay namin, ay sinundan ko siya ng tingin na may kasamang pagdududa. Hindi ko alam, pero may naramdaman ako na may mali sa mga nangyari kanina. Nang wala na si Samuel, ay isinarado ko na ang pinto at muli akong tumabi kay Lola Maming. Talagang mahal tayo ng Diyos, Apo. Biruin mo,
Akala ko talaga kanina ay katapusan ko na. Pero biglang dumating si Samuel na para bang isa siyang superhero sa pelikula. Kaya nga ho eh. Sobrang bilis po ng pagdating niya na para bang bago pa may aswang na umatake dito sa atin, ay alam niya na mangyayari yun. Teka ga, ano ba sinasabi mo? Anong ibig mong palamasin? Lola, yung sinabi ni Samuel na nangyari kanina habang nasa loob siya ng kwarto, ganun po ba talaga nangyari? Sa totoo lang ay hindi ko nga talaga alam kung ano nangyari kanina. Dahil sa takot na takot talaga ako. Ang taging natatandaan ko ay nung pumasok si Samuel, tapos tinaga niya sa braso yung aswang. Tapos lumapit na si Samuel sa akin at doon na tumakas yung aswang. Yung ibang mga detalye sa mga nangyari ay hindi ko na talaga maalala. Abay parang nagdidilim ng paningin ko kanina. Hindi po ba nakakaduda yun, Lola? Ano na bang nakakaduda doon? Hindi po ba kung talagang ang prioridad niya ay ang patayin ng aswang, dapat sinamantala niya na yung pagkakataon na nasugatan niya yung aswang. Ang dapat na ginawa niya, pinatay niya na yung aswang dahil sigurado naman ako na nakita niya na okay na kayo. Maiintindihan ko pa sana na kayo ang inuna niya kung sugatan at duguan kayo. Ano ba kasi gusto mong palabasin? Sige ka, diretsahin mo na nga lang ako para hindi na ako naghuhula sa kung ano gusto mong sabihin sa akin. Lola Maming, sa palagay ko po kasi, sinadyang patakasin ni Samuel yung aswang. Ano ka ba? Abay, napapaliw ka na ba? Ganun na ba kalaki ang galit mo sa kanya para pag-isipan mo siya ng ganyan? Abay, masama yan. Iniligtas niya nga tayo tapos pag-iisipan mo pa siya ng masama. Hindi ko po kinalilimutan na iniligtas niya tayo. Pero yung tungkol po dun sa aswang, parang pinatakas niya talaga Hindi ako sigurado. Pero baka kaya niya ginawa yon ay para mas tumagal ang pagtugis niya sa aswang. Baka para mas tumagal ang paghangang nakukuha niya mula sa mga tao rito. Alam mo, Pido, walang basehan niyang sinasabi mo kay Samuel. Noon pa man, ay wala na siyang ibang gustong mangyari kundi ang patayin ng aswang na yon. Kaya tigilan mo na mga ganyang hinala mo dahil sigurado kung malinis ang ngangari ni Samuel sa baryo natin. Hindi na lang ako nagsalita. Napagtanto ko na maging si Lola Maming ay tuluyan ng nabulag sa mga palabas ni Samuel. Pero ako, hindi niya ako kayang lokohin, lalo na't sigurado ako na meron siyang itinatagong sikreto. Nang sandaling yon, alam ko sa aking sarili na hindi ko na yun ginagawa para masira ang imahe ni Samuel. Ginagawa ko yun upang iligtas ang aming baryo sa mas malaking panganib na paparating. Kinabukasan ay naging usapan sa aming baryo ang nangyari sa amin ni Lola Maming. Ang hinala ko ay ikinuwento yon ni Lola sa mga tao nung lumabas siya para bumili ng tinapay. Nung almusal, syempre, bida na naman si Samuel. Puro papuri ulit ang nakuha niya sa mga tao. Bago sumapit ang tanghali, ay dumating si Sunny Boy. Labis ang kanyang pag-aalala para sa amin ni Lola. Nilapitan ni Sunny Boy si Lola at mahigpit niya itong niyakap. OMG, Lola! Akala ko talaga'y namatay na kayo dahil sa aswang. Meron sanang kapiyan dito sa inyo mamayang gabi. Ano ka ba naman, Sunny Boy? Bakit ang pangit ang iniisip mo? Bakit parang wala ka ng respeto sa akin, ha? Simple lang naman ang hinihingi ko. Kung hindi mo ako marespeto bilang asawa, respetuhin mo naman ako bilang kaibigan. Kung hindi naman, respetuhin mo ako bilang tao. Teka,
Wait lang po, Lola, ha? Linya po ba yan ng favorite actress ko? Si Ate V? Sa movie na Relasyon? Oo, tama ka. Sa wakas, nagamit ko rin ang linyang yon. Maganda ba pagkakasabi ko, ha, Sunny Boy? Damang-dama mo ba? Pagpamas ba? Maganda naman po. Pero dapat po, medyo dinagdagan nyo ng emosyon. Award na sana kayo, Lola. Konting practice pa po. Puro talaga kayo kalokohan. Para kayong mga baliw. Parang hindi kayo muntik malapa ng aswang, ah. Manahimik ka nga dyan, Pido. Palibasa kasi, masyado ka seryoso sa buhay. Alam mo, kung iisipin ko yung nangyari kagabi, ay baka maghapon ako nakatulala rito. Ang mabuti pa ay magpunta ka ron sa gubat. Manguha ka ng panggatong at ubos ng panggatong natin. Hindi ako makapagluluto ng pananghalian natin. Sasamahan na lang kita, friend. Total wala naman akong ginagawa today, eh. Rest day ko kasi ngayon. Alam mo na, hindi pwedeng puro work lang. Dapat, hindi ko pa rin pinababayaan ang aking self. O sige, mas magandang ang kasama kita para may makatulong ako sa pagbubuhat ng mga panggatong. Mula sa kusina, ay kinuha ko ang itak at isang sako. Matapos yun, ay magkasama na kaming nagpunta ni Sunny Boy sa gubat. Habang kumukuha kami ng panggatong, ay napag-usapan namin si Samuel. Siguro naman na wala nang pagdududa mo kay Samuel kasi iniligtas niya kay ni Lola Maming last night. Ano na wala? Mas lalo pang ang tumindi. Talaga ba? Aba, why naman? Pakiramdam ko kasi pinatakas si Samuel yung aswang kagabi. May pagkakataon na kasi sana siya para patayin yung aswang, eh. Pero hindi niya ginawa. Eh bakit naman niya gagawin yon? Yan nga rin ang tanong ko, eh. Hindi ko rin alam kung bakit gagawin yun ni Samuel. Pero sigurado ako, Sunny Boy. Kapag nalaman ko na yung sekreto niya, ay malalaman ko rin ang sagot sa tanong na yan. Eh ano nang ang plano mo ngayon? Eh di mamalmalan ko pa rin si Samuel. Yun lang kasi ang pwede kong gawin muna. Yun lang din ang paraan na naiisip ko para malaman ko kung ano talaga ang sikreto nila ng lolo niya. Saka ihinto ko muna ang pag-iinom para makapag-isip ako ng maayos. Ay! Very good ka dyan, my friend. Ay! Sa wakas, ito na yata ang start ng hindi mo pag-iinom. Pero friend, kinakabahan talaga ako for you, ha? What if? Grabe ang sikreto na tinatago ni Samuel. Tapos gagawin niya ang lahat para hindi yun malaman ng mga tao. Tapos nalaman niya na may ginagawa ka para malaman yon. What if saktang kanya o kaya ipatayin ka? OMG, friend. Hindi ko kayang mamatayan ng kaibigan, ha? Huwag kang mag-alala, Sunny Boy. Dahil hindi mangyayari yan. Hindi ako papayag na magawan ako ni Samuel ng hindi maganda. Kung papatayin niya ako, aba, uunahan ko siya. Isang gabraso. Natuyong sanga ang nakita ko. Kinuha ko yon at gamit ang itak ay sinimulan ko yung putulin sa gitna para magkasya sa sako. Pagtaga ko sa gitnang bahagi ng sanga ay agad yung naputol. Mula naman sa naputol na sanga ay may nakita akong nalaglag na bilog at palapad na bagay. Nakakunot-noo kong dinampot ang bagay na yon. Sa unang tingin ay tila palawit yun sa kwintas. Nalaman ko na gawa yun sa tanso. May mga nakaukit doon na simbolo na hindi ko mawarian kung ano ang ibig sabihin. Ano to? Paano kaya to napunta sa loob ng sanga? Ano ba yan? Patingin nga ako. Inilapit ko kay Sunny Boy ang bagay na yon at tinitigan niya yon ng mabuti. Nagtaka ko nang napanganga siya at bumakas sa kanyang muka ang labis na pagkabigla. Grabe! Ang OA naman ng reaksyon mo. Hoy, ano nangyari sa'yo? Friend, iyan kasi yung anting-anting na sinabi ni Tatang Erning.
Hindi ko pwedeng makalimutan ang describe niya na itsura niyan. Ang sabi niya, isa yung medalyon na may nakaukit na kung ano-anong simbolo. Ha? Sigurado ka ba? Ito talaga yun? Yes! 100% sure ako. Yan yun. OMG friend, ibig sabihin, ikaw ang karapat-dapat na magmay-ari niyan kasi kusang nagpakita sa iyo ang anting-anting. Friend, alam mo naman siguro ang ibig sabihin niyan, di ba? Ibig sabihin, ako ang dapat na tumugi sa aswang. Correct, friend. At kapag napatay mo yung aswang, ay sisikat ka. Huwag mo akong kalimutan, ha? Natigilan ako ng isang realisasyon ang pumasok sa isip ko. Magandang bagay na ako ang nakakuha sa anting-anting at hindi si Samuel. Nang dahil doon, ay mas madali nang mabubunyag kung anuman ang sikretong tinatago niya. Agad kaming bumalik ni Sunny Boy sa bahay. Inilihim namin kay Lola Maming ang pagkakakuha ko sa anting-anting sa gubat. Kumuha ako ng tali at itinali ko ang anting-anting at ginawa ko yung kwintas. Itinago ko yun sa loob ng aking damit upang walang ibang makakita nun. Simula nang isuot ko ang anting-anting ay may mga kakaibang pagbabagong nangyari sa akin. Napansin ko na mas naging malakas ako at hindi na ako madaling mapagod. Dahil alam ko na ang anting-anting ay ginagamit para sa pakikipaglaban sa aswang, ay naisip kong gamitin yon sa ganung paraan. Kaya isang gabi, matapos naming kumain ni Lola Maming, ay kinuha ko ang itak. Isinabit ko yon sa aking bewang, kasama ang kaluban. Lola, lalabas lang po muna ako ha. At ano na magkakawin mo? Hindi ba sabi ko sa iyo ay bawal ka na lumabas ng ganitong oras dahil meron ng gumagalang aswang. Ang kulit mo naman. Hindi po ba sabi nyo, gayahin ko po si Samuel? Eto, tutugisin ko rin po yung aswang. Ano ka mo? Ano ba pumasok sa utak mo at naisipan mong gawin yan? Hindi. Dito ka lang, hindi ka lalabas. Baka kung ano pang masamang mangyari sa'yo. Wala kang alam sa pakikipaglaban sa aswang. Ginagawa ko po to para mawala na yung aswang dito sa lugar natin, Lola. Hindi ko na po kayang walang gawin, lalo na't inatake na tayo rito ng aswang na yon. Saka kahit napakatagal nang tinutugis si Samuel yung aswang, ay parang wala namang nangyayari. Kaya ako na lang po ang kikilos. Nasisiraan ka na talaga ng ulo, Pino. Basta, hindi ako pumapayag. Hindi ka lalabas. Ewan ko po sa inyo. Ang sabi nyo, gayahin ko si Samuel. Tapos ngayong ginagawa ko ng ginagawa niya, pinipigilan nyo naman ako. Basta lang, lalabas po ako. At huwag po kayong mag-alala, kasi kaya ko po ang sarili ko. Wala nang nagawa si Lola Maming nang lumabas ako. Kahit na anong pagsigaw at pagtawag niya sa pangalan ko, ay hindi ko siya pinansin. Patuloy lang ako sa paglalakad. Desidido na kasi talaga akong patayin yung aswang at malakas ang loob ko dahil nasa akin ang anting-anting. Naisipan kong magtungo sa bahay ni na Samuel. Nagtago ako sa likod ng isang puno hindi kalayuan. Matyaga akong naghintay hanggang sa lumabas si Samuel sa kanilang bahay. May dala siyang itak. Hinintay ko munang makalayo si Samuel bago ako tahimik na naglakad palapit sa bahay nila. Umikot ako sa paligid ng kubo at nang may nakita akong buta sa dingding na gawa sa sawali, ay sumilip ako roon. Sa loob, naroon ang lolo ni Samuel na si Paing. May benda sa kanyang braso. Inalis niya ang benda at dun ko nakita ang pahabang sugat na sigurado ko na dahil sa pagkakahiwa gamit ang matalim na bagay. Bigla kong naalala yung sinabi ni Lola Maming na nagawang tagain ni Samuel sa braso ang aswang. Mabuti na lang at mababaw lang ang sugat ko.
Naiintindihan ko naman kung bakit kailangan mo yung gawin, Samuel. Dahil yun ay upang hindi makahalata si Mameng at ang apo niya na hinayaan talaga ako ni Samuel na makatakas. Sa susunod ay magiging maingat na ako. Nanlamig ako ng gusto sa aking nalaman. Malinaw na ang lolo ni Samuel ay isang aswang at siya ang umatake kay Lola Maming. Doon ko na napagdugtong-dugtong ang mga pangyayari. Kaya gusto ni Samuel na makuha ang anting-anting ay upang hindi yun magamit ng ibang tao laban sa kanila ng kanyang lolo. Ang pagtugis niya ay isang pagkukunwari lamang upang hindi makahalata ang mga tao na aswang sila ng kanyang lolo at sinadya niyang patakasin ang aswang nung inatake nun si Lola dahil yun ang kanyang lolo. Habang nakatingin ako sa lolo ni Samuel ay nagiging aswang na ang itsura niya sa paningin ko, tapos babalik ulit siya sa pagiging tao. Naging malinaw na rin sa akin na isa sa kapangyarihan ng anting-anting ay ang ipakita sa akin ang tunay na anyo ng isang aswang na nagpapanggap na tao. Hindi ko na pinalampas ang pagkakataon na yon. Tumayo ako sa harapan ng pinto ng kubo at malakas ko yung sinipa. Nang nagawa kong gibain ng pinto, ay bumakas ang gulat sa muka ng lolo ni Samuel. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Sinasabi ko na nga ba? Hindi dapat kayo pagkatiwalaan ng apo mo. Kayo mga aswang na umaatake at pumapatay sa lugar na to. Mga salot kayo. Pagbabayaran niyo ang ginawa niyo. Papatayin ko rin kayo at sisiguraduhin kong malalaman ng lahat ng tao ang mabaho niyong sikreto. Sa isang kisap mata ay nag-anyong aswang ang matandang lalaki. Medyo natakot pa ako nung una, kaya ang una kong ginawa ay ang tumakbo. Hinabol ako ng aswang hanggang sa makarating kami sa gitna ng kalsada, pero bigla akong huminto at humarap ako sa aswang. Malakas ang paghinga ng aswang habang tumutulo ang malapot na laway sa kanyang bibig. Nanlilisik at galit na galit ang mga mata niya habang nakatingin sa akin. Sandali, bakit ba ako tumatakbo? Meron nga pala akong panlaban sa'yo. Mula sa loob ng aking damit ay inilabas ko ang anting-anting. Bumakas ang gulat sa mukha ng aswang nang nakita niya yon. Naramdaman ko ang kakaibang lakas at tapang na bumalot sa aking katawan. Nang sumugod sa akin ng aswang, ay sinalubong ko siya. Tinaga ko ang aswang at bumaon sa balikat niya ang talim ng itak. Susunggaban niya sana ako, pero matagumpay akong nakaiwas. Umikot ako sa likuran niya at sinaksak ko siya ng malakas sa likod. Umalingaw-ngaw ang napakalakas na sigaw ng aswang. Ang pagsigaw na yon ng aswang ang naging dahilan upang magising ang mga tao. Hindi makapaniwala ang mga tao nang nakita nilang nakikipaglaban ako sa aswang. Dahil sa kapangyarihan ng anting-anting ay hindi nagtagumpay ang aswang sa kahit na anong pag-ataking ginawa niya sa akin. Lahat ng yon ay matagumpay kong naiwasan at nadepensahan. Hanggang sa nakakita ko ng magandang pagkakataon para tapusin na ang buhay ng aswang. Bumaba ang depensa niya at matagumpay kong itinarak ang itak sa dibdib niya, sa mismong puso niya. Napamaang ang aswang. Maigpit siyang kumapit sa braso ko hanggang sa unti-unting lumuwag ang pagkakakapit niya sa akin hanggang sa napaluhod siya sa harapan ko. Yumakap siya sa binti ko at kahit tila nag-aagaw buhay na siya, ay tumingala siya para tignan ako. Parang awa mo na. Huwag mo't sasaktan si Samuel. Hindi aswang ang apo ko. Tinutulugan niya lang ako
Dahil malaki ang utang na loob niya sa akin. Nung iniwanan kasi siya ng mga magulang niya, ay ako nang kumupkup sa kanya. Mabuting tao si Samuel. Hindi siya aswang na kagaya ko. Huwag mo siyang papatayin. Nakita ko na nagsasabi ng totoo ang matandang lalaki. Matapos niyang magsalita, ay bumagsak na siya sa lupa. Doon na dumating si Samuel. Umiiyak niyang niyakap ang walang buhay na katawan ng aswang. Lolo Paeng! Lolo Paeng, gumising ka! Lolo Paeng! Huwag mo akong iiwan! Lolo Paeng! Galit na tumingin si Samuel sa akin. Nanginginig ang buong katawan niya. Anong ginawa mo? Bakit mo pinatay ang lolo ko? Talagang tinatanong mo pa yan sa akin? Ngayon, ikaw naman ang tatanungin ko, hayop ka. Bakit pinatay ng lolo mo si Mang Romel? Dahil ba sa isang aswang ang lolo mo? Kaya niya yung ginawa? Sapat na bang dahilan yun? Para kumitil siya ng buhay? Bago mamatay ang lolo mo, ay sinabi niya sa akin ang katotohanan tungkol sa'yo. Alam kong hindi ka aswang kagaya niya. Alam kong pinoprotektahan mo lang ang lolo mo dahil malaki ang utang na loob mo sa kanya. Sinabi niya rin sa akin na huwag kitang papatayin. Pero hindi ko alam kung kaya ko yung gawin. Lalo na't alam kong kasabwat ka ng lolo mo sa pagpapakalat ng takot sa baryo namin. At ganun na rin sa panloloko sa aming lahat. Kaya bibigyan kita ng pagkakataon, Samuel. Umalis ka na sa lugar na to. At wag na wag ka nang bumalik kahit kailan. Dahil kapag bumalik ka pa rito, ay hindi ko na maipapangako na bubuhayin pa kita. Bumakas ang takot sa mga mata ni Samuel. Walang imik niyang binuhat ang katawan ng aswang at naglakad na siya palayo. Sa gabing yun ay nalantad na sa lahat ang katotohanan. Alam ko na wala na akong dapat pang ipaliwanag sa mga tao dahil malinaw nilang nakita ang mga nangyari. Nagulat ako nang humahangos na lumapit sa akin sina Lola Maming at Sunny Boy. Maigpit nila akong niyakap at doon na tuluyang nawala ang bigat sa aking dibdib. Dahil sigurado ko na simula sa gabing yun ay babalik na sa normal ang lahat. Simula ng gabing yun ay hindi na namin muling nakita si Samuel at kailanman ay hindi na siya bumalik. Tuluyan na akong tumigil sa pag-inom at pinili kong ipagpatuloy ang aking pagiging albularyo. Sa paglipas ng mga taon, nakilala ko sa baryo namin at sa mga karatig baryo bilang isang mahusay na manggagamot. Ngayon ay may sarili na akong pamilya. Mas naging masaya ang bahay namin dahil sa mga anak ko. Aliw na aliw kasi si Lola Maming sa kanila. Sa sandaling ito ng buhay ko, malinaw na sa akin kung bakit ako nagbalik noon sa baryo namin. Hindi yun dahil sa wala akong mapupuntahan, kundi dahil kailangan kong tapusin ang takot na matagal nang bumalot sa lugar namin at tulungan ang mga tao sa pamamagitan ng panggagamot. Natutunan ko na lahat ng tao ay may kakayahang magbago para sa ikabubuti niya. Basta handa siyang harapin ang sarili niyang mga pagkukulang at buksan ang puso niya na posible pa rin ang pagbabago. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Sana ay may natutunan po kayo na aral. Pagpalain po kayo ng Diyos na may kapal.